Kagustuhan ba ng Diyos ito? Panoorin po natin. Mga kapatid, isa ito sa pinakamahirap na tanong na maaaring itanong ng isang amang OFW na paalis na sana para magtrabaho abroad. Pero bago pa man siya makalipad, naaksidente ang kanyang anak sa mismong NAIA terminal. Masakit, nakakapanghina at mapapatanong ka talaga sa Diyos, Lord, kalooban mo ba ito? Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga ganitong pangyayari? Pag-usapan natin yan, kapatid. Ang Diyos ay hindi may akda ng kasamaan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia sa James chapter 1 verse 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi Diyos ang nagtutulak ng kasamaan. Hindi siya ang nagmamaneho ng sasakyang nakabundol. Hindi siya ang pumili na mamatayan ka. Ang Diyos ay banal, makatarungan at mahabagin. Kung ganon, bakit nangyayari ang ganitong klaseng trahedya? Because Satan is lurking around. Si Satanas ang may gawa ng kasamaan, pero limitado siya. John chapter 10 verse 10 says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Si Satan ay nagnanakaw ng kapayapaan, pumapatay ng pag-asa at sumisira ng mga buhay. Maaaring sinamantala niya ang sitwasyon, maaaring pinatigas niya ang puso ng driver, maaaring ginamit niya ang pangyayaring ito para sirain ang loob ng amang OFW. Hindi natin alam, walang nakakaalam, pero tandaan natin ito. Satan is not all powerful. Kung babasahin po natin yung Job chapter 1 verse 12, bago po ni Satan mahipo si Job na isang tapat na lingkod, humingi pa siya ng permiso sa Diyos. Sa madaling salita, lahat ng pangyayari ay alam ng Diyos, pero hindi lahat, lalo na ang kasamaan, ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng ating Panginoon ng free will. Ang bawat tao po ay may free will at may resulta ang bawat desisyon. Katulad na lang po ng driver ng sasakyan, mayroon po siyang free will. Tayo lahat ay binigyan ng Diyos na kakayahang pumili at kasama doon po yung pagiging responsable sa ating mga kilos. Minsan ang kapabayaan ng isa ay nagdudulot ng sakit sa iba. Hindi ito direktang gawa ng Diyos, kundi epekto ng mundo nating may kasalanan. Pero bakit hinahayaan ng Diyos? Ito ang pinakamahirap. Hindi dahil wala siyang pakialam, hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa kanyang dakilang karunungan. Pinapahintulutan niya ang ilang bagay para sa mas mataas na layunin, kahit masakit ito ngayon. In Romans chapter 8, pinaalalahanan po tayo, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Hindi lahat ng bagay ay galing sa Diyos, pero lahat ng bagay ay kayang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Hindi man natin maintindihan ang lahat ng bakit. Isa lang ang sigurado, walang aksidente sa Panginoon. Lahat ng pangyayari ay may purpose, may pagtuturo, may layunin. Mga kapatid, hindi Diyos ang may kagagawa ng trahedya. Hindi siya ang pumapatay, siya ang nagbibigay ng pag-asa, kagalingan at muling pagbangon. At kahit kailan, hindi siya natatalo ng kasamaan. Kaya kahit sa gitna ng trahedya, manalig tayo sa Kanya. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, siya pa rin ang may huling salita. Ibahagi mo ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay bilang isang paalala that God gave us free will at may resulta palagi ang bawat desisyon, ang bawat kapabayaan, ang bawat kasamaan. Hindi natin ito pwedeng isisi sa Panginoon kung tayo ang nagpabaya. God bless you. If you want to know Jesus, start reading your Bible and you can follow this page dahil nag-upload po tayo araw-araw na patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.